sinabi ng isang palabas na napanood ko. Ito, tulog na to. Ito yung mga ako, alam ko eh. Monarch. Alam mo yung Monarch, yung palabas. Pero isang babae ko, sinabi niya dun sa isang kaibigan ng babae, na parang malagpasan mo ang isang problema, ang isang sitwasyon, kailangan daanan mo yan. Kasi pag di mo yung dinaanan, tinatakbuhan mo yan, eh ahabulin ka lang na ahabulin yan. So kailangan na daanan mo kung ano man meron ka, ano man nararanasan mo sa buhay mo ngayon, daanan mo lang. Kasi nga, bandang uli yan, kahit yung matatapos yan, magkakatakot tayo sa tulong ng Diyos. Okay. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Ano yung title? Ibasa. Wala ang uri ng tao na pwedeng iligtas ng Diyos. Ayan. Ano yan? Ako ba? Ayos ka. Ano mo sa sarili mo yan? Ako ba ang uri ng tao na pwedeng iligtas ng Diyos? O Lord ba? Ang Diyos ba ay may kakayahan na iligtas ako? Diba? Saan iligtas? Saan ba? Tanong dyan. Iligtas saan? Saan ba iligtas ng Diyos? Sa problema ba? Iligtas ka ng Diyos sa aksidente? Yeah? Iligtas ka ng Diyos sa... Saan ka ba pwedeng iligtas ng Diyos? Saan pa? Bukod sa aksidente, sa sakit, sa sitwasyon, saan ka ba pwedeng iligtas ng Diyos? Saan? Sa gutom. Saan pa? Sa pagkapuyat. Kasi ito, si Gabi, okay sa ako doon. Hindi naman ako talaga nagpupuyat. Napupuyat po ako kasi bilang isang dialysis patient, may problema na yung aking bato, apektado rin ang pagtulong. Kaya ako minsan gusto ko i-text si Gabi. Gising ka pa. Pas sumagot siya, baka niluloko rin ako. Pero praise the Lord, sabi nga, nung pinakita ni Kuya Romy sa akin nangyayari, sabi ko, sinasabitan ng Diyos yung, hindi nasasayang yung prayer natin. Kasi nga, matagal na yung problema yan eh. So saan pa? Saan pa pwedeng iligtas ng Diyos? Sa impyerno. Ayan. Actually, yun ang ating pag-uusapan. Yung, pwede ba, ako ba yung uri ng tao na pwedeng iligtas ng Diyos sa impyerno? Kasi wala na akong pag-asa eh. Baga, sobrang sama ko na, sobrang hindi naman naaalala doon, naniniwala sa Diyos. Diba? Hindi naman sinasagot ng Diyos yung mga panalangin ko, yung mga panalangin ko, kaya yun na iniintindi ang Diyos. So yun yung tanong, ako ba yung uri ng tao na pwede iligtas ng Diyos? So ito po yung konteksto natin. Siguro tayo po tayo, habang binabasa to bilang pag-aaral ko sa salita ng Diyos. Asan niya ito pagbasa? Sige, pagbasa. Bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Naturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahina, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaabit, at ang upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito ay na inyong narinig ay natupad ngayon. Ay, ayaw ko na yung upo. Panahin ng Lord. Okay, ito po yung ating
ating konteksto. Lucas, Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 21. So, ito po yung ano yan. Ayan ang introduction. Bigyan mo natin ang introduction. Ito pong binasa natin. Ang Biblia po ay binubuo ng 66 books. No? So mula po sa Genesis hanggang sa Revelation, ito po ang tema ng buong Biblia. Ang tema po ng buong Biblia ay tungkol sa ito. Ang tema po ng buong Biblia ay tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan nino? Kaligtasan ng tao. Yan. So, bakit? Kaligtasan saan? Sa impyerno at sa kaligtasan sa kasalanan. Sino ba dito ang walang kasalanan? Sino ang nagkakasala? Wala tayo, di ba? Sino mapupunta sa impyerno? Sino mapupunta sa impyerno? O iba yung tanong. Kapag ka ba namatay ka sa araw na to, namatay ka. 100%, hindi 99.9, hindi 90%. 100% ba? Sa langit ka mapupunta? Amen. Sino yung nagsabing, Amen! Taas ang kamay. Yung hindi. Sigurado? Mamaya, pag natapos kung pag-aaral natin, I pray na sigurado ka na mapupunta sa langit. No? Maging kumbinsido tayo. Kasi, mamaya natin explain yan. Kasi nga, mula dun sa Genesis chapter 3, mula nung nagkasala si Adan at Eva, hanggang ngayon, dala-dala po ng tao yan. Yung kasalanan na yan. Kaya lahat ng tao po ay, sinners. Lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong tao na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Walang tao na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili at makapunta sa langit. No? Kaya nga yung napag-aaralan natin ng mga nakaraang mga buwan na yung biyaya ng Diyos, yung lamang po ang makapagligtas sa atin. Biyaya niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun lang po. Kasi nga, di ba, explain natin dati, kapag lahat po tayo nasa langit, Brother Ken, buti nandito ka sa langit, nakita tayo. Kasi, mabait akong tao Hindi ako nagmumura, hindi ako nagnanakaw. Wala, mabait ako sa kapwa ko. O ikaw naman, Brother Reggie, buti nandito ka sa langit. Kasi, tumutulong ako sa mga may hirap Nagsisimba ako, linggo-linggo. Kaya ako nandito. Buti ikaw, Brother Gerald, nandito ka. Ma-attend ako ng Bible study. Tsaka, yung mga magulang ko, mga Christian sila, kaya nandito rin ako. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung dati, nung nagkanya-kanya dahilan tayo, kaya tayo nasa langit, tayo po ay mayayabang. Kasi ibig sabihin, gumagawa mo ng paraan, may paraan ka para makapunta ka sa langit. Sabi nga dito, we cannot save ourselves from hell. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin sa impyerno para lang makapunta sa natin. Sa pamamagitan ng ating gawa, pagiging mabait, pagiging awang gawa. Wala po yan. Kasi na tayo ay mayayabang. Ano ba sabi sa, hindi ko pa napagagawa yung ating pagtulog sa pagdating sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ano sabi doon? We are saved by grace through faith.
not by works, so that no one can boast. Hindi sa pamagitan, tayo naligtas sa pamagitan ng, sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya, upang wala pong magyabang sa atin. Hindi po dahil sa gawa. Yan po yung sinasabi ko sa verse na yun. So, ibig sabihin yan, mula Genesis 3, tayo, lahat ng pinanganak dyan, mapupunta na sa impyerno. Pero, yan yung parusa ng Diyos sa kasalanan ni Eva at ni Adan na namana natin. So, ang nangyari yan, kailangan magkaroon ng Diyos ng solusyon, ng paraan para maligtas ang tao. Kasama ka doon. Kasama ako doon. Kailangan mag-isip ng paraan. Ngayon sa Old Testament, mga kapatid, ang Diyos ay nag-prophesy na si Jesus ay darating. Dito pa yan. Genesis chapter 3. Yan yung nag-prophesy ng God na tatapakan ng yung paa, yung ulo ng ahas. Yan yun. So, sino yun? Si Jesus yun. Doon pa na sa Genesis chapter 3, sinabi na ng Diyos na may darating na Mesiyas para pagligtas. Kaya hanggang sa pagdating ko sa Book of Revelation, yung pangalawang pagdating ni Jesus dito, yun yung katuparan ang pagliligtas niya sa tao, yung kanyang pagbabalik. Pero lahat ba ng tao maliligtas? Lahat ng tao ba maliligtas? Pero mga katuruan na yun, lahat ng tao maliligtas kasi may sinasabi sa Biblia. Actually, meron naman. Pero, hindi po yun. Hindi po lahat ng tao maliligtas. At tandaan po natin, yung nabanggit natin last time, isang beses ka lang magkakaroon ng desisyon sa buhay mo. Isang beses lang. At, madadaanan natin yun mamaya. So, pinaka-tema po ng buong Biblia ay kaligtasan. So, ano kinalaman niya doon sa binasa natin kanina? So, tingnan natin yung background na. Dito na tayo pag-aralan na natin, verse by verse. Kung ano yung ibig sabihin ng binasa natin kanina. Itong konteksto na binasa natin kanina, si Jesus ay nagsimula na ng kanyang yung ministry niya, nung siya ay 30 years old na. So, alam natin, 30 years old nag-start ng ministry si Jesus, diba? Pero itong sa Lucas na to, nung binasa natin to, isang taon na siyang nagmi-minister sa iba't ibang klase ng lugar, lalo na sa Galilea. Doon siya unang nag-minister. Yung apat na gospel, kay Matthew, kay Luke, tsaka kay Mark, pinagpasan din na itong ministry ni Jesus. Yung unang ministry niya, nilagpasan na yan. Si John, hindi niya nilagpasan. Sinabi niya sa John chapter 3, naalala niyo yung nagmilagro si Jesus ng tubig? Ginawa niyang ginawa niyang wine. So, nandun siya sa Galileano, sa Cana. Alam natin yun. So, doon nag-start ang ministry ni Jesus. So, kapag natapos niyan, siyempre, isang halos isang taon na, bumalik siya sa, dito, sa Nazareth. Kasi yung kanyang bayan. Kaya ang tawag sa kanya, di ba? Jesus of Nazareth. Bumalik siya dyan. Ngayon, dyan siya nag-preach kasi meron siyang schedule. Alam niyo ba, nasa sinagoga kasi, magkaiba po ang templo at saka ang sinagoga. Ang temple, ang temple, ito po yung templo, halimbawa, yan, pintuan, yung templo. Ang sinagoga, yung ganyan po yan, dito yan, dito, marami po yan, ganyan. Kaya po kapag nagse-celebrate sila ng
yung, yung tabernacle, dito po sila nagpupunta sa templo para sila ay, lahat po ng tao sa Israel ay pumupunta dyan. At meron din po nangangaral. Pero dito po sa sinagogue, iba-iba po yan. May iba nangangaral dito, yan, iba-iba po ang nangangaral dyan. Ngayon si Jesus, napunta siya dito sa isang parte, sa kanyang bayan, sa sinagogue. Kasi tapos na siya dito. Dito naman siya nagpunta. Kasi may mga schedule po yan. Merong schedule na babasahin at merong schedule na mag-explain o magtuturo. Yan nga po sabi dyan, ang synagogue ay, ang tawag po dyan ay gathering place or house of instruction. Kung titignan po natin sa panahon natin ngayon, ito po, halimbawa, ito yung main church natin. Saan po yung synagogue? House of instruction, house of, meet gathering place. Sa ating mga Bible studies. So, ang ginagawa po sa templo, pag meron silang okasyon, lahat po ng mga nandyan, nagpupunta sila dito. Parang ito, lahat po na nandito, mga kapatid, mga galing po ng mga iba-ibang Bible studies. Kaya yun po yung pinag-pray natin. Sabi ko nga rin po yung nakaraan, kay Kuya Reggie, meron na po tayong Bible studies sa Malabon, Caloocan, Valenzuela. Wala pa sa Nabutas. Pamuna ba? Idinala na Lord si Brother Reggie dito. So maaaring siya yung sagot sa prayer natin na magkaroon din ng gawain sa Nabutas. Diba? Para po lumagana po yung truth, yung pag-aaral natin ng katotohanan na sinasabi sa salita ng Diyos. Kasi marami po dyan ng mga katuruan talaga na ganyan-ganyan. Kaya nais ng Diyos na ikalat kung ano yung katotohanan na sinasabi niya dito. Kaya nga po ang ng church natin sa baba o a Bible believing church. Niniwala tayo kung ano po yung mga nakasulat dito at pinapaliwanag po natin yan ng verse by verse para po maintindihan natin. So, yan po. Maraming mga parts, maraming mga churches na ang tawag ngayon church, pero natutusin ay synagogue yan. Parang ito, synagogue natin, ang ating mga Bible studies. So, itong panahon na to, itong tekstong ito, nakatasan si Jesus na basahin yung masulatan at the same time, siya rin po yung paliwanag. Siya yung tawag na expository teaching. Ipaliwanag kung ano yung ibig sabihin mo kasulatan. So, una, ayan, so, simulan natin sa verse 18. Sa verse 18. Sabi niya, no? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasakit. Ito kasi yung dumating na siya doon, binuksan na. Sabi nga natin kanina, na ika-schedule siya na basahin at the same time, siya rin yung magpaliwanag ng kasulatan. Kapag babasa mo kasi sa synagogue, isa o hanggang 2 verse lang. Tapos papaliwanag na. Lagi ganon. Kaya po, actually, ang pag-aaral dyan ay araw-araw. Pero si Jesus kasi, di ba, pupunta niya sa mga synagogue pagka-sabat, pagka-linggo, o araw ng pamahinga. So, dyan sila na tipon-tipon. Ito, wala ulit. Yung kanina, yan, sabi niya, binasa niya. Ito yung, kinuha niya po tekstong yan sa
Isaiah chapter 61, verses 1 at 2. Diyan yung kinuha yan. Sabi niya, no, ang Espiritu ng Diyos ay sa akin, sapagkat ito yung para hindi ako hingalin. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hiniram niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Ayan. So, binasa niya yan. Pagkatapos natin yan sa Isaiah 61, verses 1 and 2. Ngayon, meron kasi mga turo na ito daw ay sa atin. Sa atin. Para sa atin. Apply mo sa'yo. Diba? Sa mga pag-aaral natin nakaraan, siguro yung mga bago natin mga kasama ngayon, siguro ba na araw may schedule namin sa inyo yung mga series yung mga napag-aralan natin. Na ito, natin, yung church na ito, para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko. Meron kasi mga katuruan na yung sinasabi na ito daw ay para sa atin. Pag binasa mo, sa'yo yan, apply ko sa'yo. So, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Ano? Upang ipangaral ang sa mahirap ang mabuting balita. Ano pa? Sinubong ako upang ipahayag sa mga biyag na sila ilalaya. Kailangan mo pumunta sa mga kulungan. Kasi sabi dito, pangaral ko daw, para sila ay lumaya. At sa mga bulag, at sila ay makakita, para tawahin yung mga bulag. Pag-agalingin ko sila, para makakita. Tapos palayain na inaapi. Hindi po ito inaapi na sinasaktan ka. Ito po yung oppress. Yung masyado kang nalulula. Mula ka sa problema, mula ka sa sakit mo, oppress. Inaapekto yung utak mo. Hindi po yun ang ibig sabihin na sa'yo yan. Napupunta ko doon, gagagalin ganito, ito kapapagaling. Hindi po ibig sabihin yan sa atin. Sino ba nagsabi? Sino po nagsabi nito? Sino? Sino nagsabi? Nandito ba kayo? Sino nagsabi nito noon? Si Jesus. Ikaw ba si Jesus? Pasa ka man kung siya si Jesus. Hindi. So, hindi yan para sa'yo. Hindi niya sinasabi ng Diyos na bumabasa yung Espiritu ng Diyos, pumunta ka sa pangangulungan, mangarap ka roon para mapalaya yung mga nakakulong. Hindi pumunta sa Espiritu ng Diyos, pumunta ka sa yung mga lugar ng mga bulag at pagalingin mo sila. Hindi po yun. Hindi po para sa atin. Kasi si Jesus yan. Siya po nagsabi. Diba? Kaya kung yun hindi po sa atin yan. Pag-aralan natin yung mga sinasabi niya. Ito po kasi, yung sinasabi niya, mahirap, bihag, bulag, naabe, o poor, captives, ibig sabihin niya, prison, blind, oppressed. Yan po ay tinatawag na metaphor o figure of speech. Sa Biblia po, pagka binabasa po natin ito, pag tayo po ay nag-aaral, marami pong figures of speech na sinasabi dito. Hindi po literal. Tulad niyan, hindi po literal yan na bulag, preso, mahirap, at naape. Hindi po literal yan. Ano ba ibig sabihin yan? Ayan mo. Figure of speech that describes an object or action in a way that isn't literally true. Dinidescribe ang isang mga object o mga salita o action na hindi naman talaga literal. No? Naintindihan niyo yun? Pinag-aaral natin para mas maintindihan natin ang Biblia. Ito, isang talinaga na
person na parang hindi literal na totoo. So, hindi totoo mga mahihirap yan, bulit, bihag, bulag, hirape. Sino yan? Sino yung mga sinasabi na yan? Sino yan? So, ito po yan. Dinidescribe ko yan ko. Ano ba Tagalog ng describe? Inilalarawan. Inilalarawan. Nilalarawan niya ang mga salitang yan ang isang ligaw na tao o isang makasalanan. Diba? Tayo po yan. Tayo po yan. Nilalarawan po dyan kung sino ang isang makasalanan. So yan po ang ibig sabihin ng mga salita niya. Hindi po yan literal. Okay? So ngayon, pag-aralan natin, ano sabi sa verse 18a? Ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Bring good news to the poor. Ano ba itong poor na to? Ang alam natin sa poor, yan, mahirap at konti lang ang pera. Sino poor dito? Sino poor? Konti pera. Walang taas? Kakaintid naman kayo? Konti lang pera nyo? Ay, hindi na konti. May pera pala kayo. Oo, may pera pala. Sabi nga natin kanina, yung mga salitang yan ay metaphor. Hindi po talagang literal. So, sinasabi po dyan na poor ay yung ating spiritual. Anong ibig sabihin? Mahirap? Mahirap ba? Paano magiging mahirap? May pera ba ang ating espiritu? Wala. Yung ating kaalaman. Alam niyo ba, pagka dinescribe ko ang poor sa Israel, yung walang pera, ito po yung ganyan sila maglimos, oh. Pag naglimos sila, gano'n, sino yung patulad na, sino yung isang kilala nila gano'n maglimos? Tinatakpan nila yung kanilang mukha kasi sila ay nahihiya. Hindi sila yung poor na konti ang pera. Ang poor na dinidescribe dyan ay yung walang-wala kahit 5. Alam niyo yung balo na nagbigay ng kanyang 2 kusing? Yung poor yun, poor. Wala silang, magkaiba kasi sa Greek, hindi ko na nilagay para mas maintindihan natin. Ang paliwanag ko alam. Yung poor sa kanila kasi 2 ibig sabihin. Isa yung konti pera, tulad ng balo, at isang wala talaga, kahit 5 tuloy, wala siya. Sino naman yun? Si Lazarus. Natandaan niyo si Lazarus? Yung namatay sila pareho, natandaan niyo yun? Si Lazarus napunta sa langit, tapos yung mayaman napunta sa impyerno. So si Lazarus, isa siya doon sa dinidescribe na walang-wala. Kaya siya magluto. Naiiya siya. So pinakailangan, sinasabi ni Jesus dyan, na dinala siya rito ng Panginoon, ng Diyos, sinubo siya rito upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Ano yung mahihirap? Doon sa mga walang-wala, bankrupt yung iyong spiritual na buhay. Kasi, desperado ka, wala. Hindi ko ba na wala ka ng pag-asa? Yan ang ibig sabihin niya salita na yan. Yung mahirap dyan, ibig sabihin yung ating spiritual na buhay, mahirap siya. Diba? Sabi sa Matthew chapter 5, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Ibig sabihin yung spirit mo talagang bankrupt. Alam mo kayo pag may negosyo ka, na bankrupt ka, yung lugi, bagsak negosyo, kailangan isara mo na.
So, ganyan yan. Hanggang hindi po natin nire-recognize. Ano ba tagal na nire-recognize? Hanggang hindi natin kinikilala sa ating mga sarili na ang ating spiritual na buhay ay mahirap, hindi po natin makikita ang Diyos. Hindi po natin malalaman na pwede pala tayong iligtas ng Diyos sa kabila ng pagkabagsak ng ating spiritual life. Nagigets niyo yun? So, yun po yung ibig sabihin yan. Ano pa? Siguro ko lang kasi mga verse, nagpasan na natin yan. Ayan po yung mga supporting verse dito sa ating pinag-aaralan. Ayan o, the Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibiro ang walang pag-asa. So kung ating spiritual life ay nagdurusa, broken, at in-acknowledge natin, inilala natin ang Diyos si Kristo na kaya pang iligtas, pwede tayo iligtas ng Diyos. Ano pa? Ito naman, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Proclaim, release to captives. Ipo-proclaim daw natin ang magandang balita sa mga taong nakakulong. So again, hindi po yan yung mga nasa kulungan. Iyan din po ay metaphor na tungkol po yan ay spiritually imprisoned. Ba, nakakulong na yung aking spirito? Saan? Saan nakakulong ang aking spirito? Sulat na eh. Bondage to sin. Diba? Makakulong daw yung ating espiritu sa kasalanan. Ano? Ang ating espiritu daw ay nasa kapangyarihan ay Diablo. So ano ibig sabihin ng release? Paano ka ma-release? Kung ikaw po ay nakakulong, paano ka makakalaya? Ayan o. Kung ikaw ay nakakulong, kailan ka ba makakalaya? Kapag ka pinatawad ka na, pinawalasala ka na. Yung literal na nakakulong, kailan sila nakakalaya? Kapag ka pinawalasala na yung kanilang mga kasalanan. Ganun din po ito. Pag ang espiritu po natin ay nakakulong o nakakali sa kasalanan, hanggat hindi po natin ina-acknowledge at pinilala si Jesus bilang ating tagapagligtas at Diyos, hindi niya po tayo mapapatawad. So hanggat hindi ka napapatawad, hindi ka makakalaya. Nagigets yung point natin? Diba kaya nga nakakulong eh, kailan ba sila kakalaya? Pag napapalansala. Pagka doon sa appeal, nakakulong na, nagpapila. Tapos napatunayan pala na wala pala sa kasalanan, kaya kalaya. So ganun din po yan. Hanggat hindi po natin, ito naman, hanggat hindi natin kinikilala sa Jesus, inang Diyos natin at tagapagligtas, namatay siya para sa akin, ay hindi niya po tayo mapapalaya. Hindi niya tayo mapapatawad. At hindi tayo mapapalaya. So, ikaw, nag-gets nyo? Children, nag-gets nyo? So, yun. So, ang ibig sabihin po nito, para tayo ay makalaya, kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Para makalaya tayo sa kasalanan,
ay kailangan natin na pagkamuran ng Diyos. Ano pa? Ay lang yung mga supporting verse yan. Kasi pag binasa natin isa-isa yan, pero yan po yan. So, ibig sabihin, ito po mga pinag-aaralan natin, may interpretation po yan ng mga ibang verses. Ang sabi po dyan, Scripture interprets Scripture. Yan. O yan lang po yung mga verses na yan. Ito pa. Hindi ka tayo matakot. Nagawin mo lang ito eh. Ito lang po nagtatagod. Ayan, dito na tayo. Recovery of sight to the blind. Sa mga bulag na sila'y makita. So, pinapangaral daw ang mabuting balita para doon yung mga bulag ay makakita. So, hindi po again, hindi po ito literal ay bulag na hindi nakakakita. Ito po ay bulag ng ating espiritu. Para yung mga pariseyo nun, di ba? Sinasabi ni Jesus, no, pag nangangaral siya, ayaw nila maniwala na siya Diyos. Ano sabi ni Jesus? Mga bulag kayo. Diba? Kumbaga, siya na yung mismo yung tagapagligtas, yung Messiah. Kaya lang, ayaw nila maniwala. Nagsasabi pa sila, kung ikaw ang Diyos, sige nga, anong mga milagro? Anong mga senyales makakita mo? Bulag talaga sila spiritual. Di ba nila nakita? Ang daan-daan pinagaling ni Jesus. Bumuhay ng patay. Nagpakain na din ng ilang 5,000 yun. Pagpalagay natin 50,000. O, paano ba? Namatay siya. Tapos nabuhay muli. Hindi pa rin sila naniwala na sa Diyos. Kasi sila ay bulag. Spiritually. So ano po yan? Yung mga tao hindi naniniwala o hindi ina-acknowledge ang katotohanan. Hindi kinikilala ang truth na sinasabi dito. Diba? So, gano'n din po yan. Hanggat hindi natin kinikilala ang katotohanan na sinasabi dito, hindi natin pinaniniwalaan na sinasabi dito, hindi natin pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos, hindi natin pinaniniwalaan na si Jesus ay iniligtas tayo, namatay siya para sa atin, patuloy po tayo magiging bulag. Linaw? So yun po yung ibig sabihin niya, verse na yan. Ayan lang yung mga, yung mga supporting verse. So, ayan o, ano sabi dyan? They do not know nor they understand. They walk around in darkness. All the foundations of the earth are shaken. Sabi sa Psalms 82. Pagkapabulag, may liwanag. Wala, nasa kadiliman ka. So, hanggat hindi mo, pag-itin ko, hanggat hindi mo na-acknowledge si Jesus bilang Diyos mo at tagapagligtas na iniligtas ka sa impihan mo, tinatawag kasi yung mga kasalanan, hindi ka naniniwala sa katotohanan na sinasabi dito, ikaw ay mananatiling nasa kadiliman. O ikaw ay mananatiling bulag. Now hear this, you foolish and senseless people, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear. Sabi sa Jeremiah, kinuha ni Jesus yan noong nangangaral siya sa mga Pariseo. Dami pala, no? Last na, tapos na tayo eh.
Marami na kasi yung verse na sinulat na ano natin. Kaya no, kapag ka daw tayo ay naniwala kay Kristo na nanampalataya sa Kanya, ano, bubuksan niya yung mga eyes ng bulag. Hindi po itong eyes yung mata natin, ay spiritual eyes natin. At ano, to bring out prisoners from the dungeon. Yung mga yung pagiging makasalanan natin, patatawarin tayo. Palalayain tayo. And those who build darkness. Kaya, nabili na, ikaw ay nasa kulungan, di ba? Nakakulong ka. Saan na ba yun? Ayaw na, ulit. Ayan, dito na tayo sa uli. Palayain ang mga inaapi. Set free those who are oppressed. Ayun na kasi sa Tagalog kasi, magkaiba yun ng ano, ina-oppress, inaapi. Hindi po yan ang ibig sabihin ng inaapi ka sa... Inaapi ka, minamaltrato ka. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Yung ano, hindi rin yan yung nakakulong ka na parang preso o hindi yung ikaw ay nakakadena. Ito yung ibig sabihin yan. Nagliliwanag yung mata ko, hindi mo mabasa. Sabi? Cause someone to feel For deceived. someone to feel distressed, anxious, or uncomfortable. Ayan, yan ang ibig sabihin yan. Hindi po yung inaapi. Ano po yan? Yan. Yan ang ibig sabihin na oppress na sinasabi po dito. So, pinapangarap po, hindi pinadala si Jesus para pangarap mabuting balita para palayain yung mga na-oppress. Ano po yun? Ayan o. Pakibasa na lang. Oppressed, isang taong nalulula sa sakit ng buhay, nalulula sa mga relasyon na mapang-abuso, nalulula sa sakit, nalulula sa anumang uri ng gulo sa buhay talaga. Sobrang overwhelmed sa buhay, nagdurusa, nagdalada ng hati, nanawalan ng lahat ng kagalakan. So, yung alam mo yung pagka na-oppress yung isip mo, wala kang kapayapaan. Yung ano sabi ka niya ni Kuya Joseph, anxious ba yung sinabi niya kanina? Anxious. So kapag ka ikaw ay na-oppress, minsan nawawala ka na sa sarili mo kung ano-ano na iniisip mo. Na-overwhelm ka sa pag-aalala sa sitwasyon mo. Na-overwhelm ka sa problema. Na-overwhelm ka kasi wala ka ng pera. Na-overwhelm ka sa buhay. Yan po yung sinasabi dyan. Na kapag tayo ay hindi natin in-acknowledge si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, wala pong ayong kapayapaan. Yan po ang ibig sabihin yan. Para magkaroon po ng kapayapaan, yung mga tao na overwhelm sa problema niya sa buhay. Yan po yan. Kaya, ano sinasabi dyan sa ano yan, kaya na po yung ano eh. Kaya na yung mga supporting verse natin. Ayan, yan po yung naisabihin ng Diyos nung panahon yun. Nangangarap si Jesus na sinasabi niya, ngayong araw na to ang kaligtasan. Kasi pagkatapos ng basahin niya, anong ginawa niya? Sinara niya yung libro. Kasi kung alam niyo yung masunod na verse niya, ang sabi doon, and vengeance. And vengeance. So, nung time na yun, wala pang vengeance kasi yung pala yung unang pagdating ni Jesus. Kailan yung vengeance? Yung pangalawang pagbabalik
na siya ang gagante sa mga paghihirap na naranasan natin dito. Ipaglalaban niya tayo. Kaya noong time na yun, sinara niya yung libro kasi wala pa yun, hindi pa nangyayari. Kaya sinasabi niya doon, ako yung Misaya, ako yung pinadala ng Diyos, ng Ama. Yung Espiritu niya nasa akin para ipangaral sa mga bulag, sa mga nakakulong, sa mga mahihirap, at sa mga inaapi o oppress. Pero hindi yan literal. Ito po ay spiritual, yun na sinasabi niya. Kaya sinabi niya doon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Itong kasulatan na to, natupad to, ngayon. So hindi nila maunawaan, paano natupad na yun to? Kasi pag binasa niyo yung baba ng verse, paano magiging siya ang Mesayas? Ang sabi sa libro, manggagaling ito sa angkan ni David. Ipanganak sa Bethlehem. Kilala natin magulang nito si Jose, tsaka si Maria, tsaka taga Nazareth siya. Hindi nila alam yung nangyari. Ayaw na natin kasi nakasulat na dito. Dahil siya ni David. Pinanak siya sa Bethlehem. Diba? Alam natin kasi nakasulat dito. Sila nung time na yun, kahit nakasulat, hindi nila malaman kasi nga bulag na yung mata nila eh. Tapos ayaw nilang tanggapin. Kaya hanggang nung time na yun, hindi nila kinilala si Jesus. So ngayon, sa panahon natin ngayon, ngayon din po ang araw ng kaligtasan. Sabi ni Pablo yan. Kasi New Testament na tayo. So sinabi po yan ni Pablo. Ayan, no? Ano sabi? At a favorable time, I listened to you, and on a day of salvation, I helped you. Behold, now is a favorable time. Behold, now is a day of salvation. Ngayon daw ang araw ng kaligtasan. Hindi na kailangan bukas. Ano yan? Okay ba ako ngayon? Bukas na lang. Pag uwi mo ngayon, abangga ka ng truck. No? Wala na. Saan ka punta? Diba? Sabi doon, today, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Sa isang buwan na lang. Kasi maraming pako yung nakasikaso. Pag uwi mo dyan, nakatapa ka ng pako. Natetano ka. Namatay ka. Nakapunta. Ayan mo. Next year na lang. Malilig pa yung mga anak ko eh. Tsaka walang pa akong kasama. Kailangan mo na, pamilya ako. Next year na lang. Okay, kailan na ako magka-girlfriend. Kumain ka ng lechon. Bigla ako pinatake sa puso. Sa kawakuta. Kaya, mga kapatid, ito po ang invitation sa atin ng Diyos sa oras na ito. Ngayon po ang kaligtasan. Hindi na pwede bukas, huwag po na magpabukas. Kasi hindi natin alam anong mangyayari sa atin, di ba? Meron na akong kaklase, ina na lang mamatay sa batch namin, isang pina. Nagbayad lang, ng grocery, nagbayad, biglang, ano daw mamay na, papay. Wala na. Hindi ko na na-share lang yun. Kasi nga, yung mga klase ko, hindi ko naman nakikita sa group chat lang. So, hindi ko alam kung pinipindi niya yun o hindi. Hindi natin masabi buhay natin. Kaya ang tanong kanina, anong sagot doon? Pwede ba tayo iligtas ng Diyos? Ako ba yung klaseng tao na pwede iligtas ng Diyos? Kung ikaw ang tao na mahirap, yung spiritually bankrupt ka, wala kang asa sa buhay, kung ikaw yung tao na nakakulong ka sa mga kasalanan mo, kung ikaw yung tao na bulag, na hindi mo maintindihan ang ini-explain o pinapaliwanag dito, ayaw mong paniwalaan, o kung ikaw yung tao na masyadong nalulula sa problema mo,
Kaya tayo iligtas ng Diyos. Kapag kaya tayo ay in-acknowledge lang natin si Jesus bilang Diyos, tagapagligtas, diba? Siya ay kapako sa krus, namatay, nagbuhay muli. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo na dumanak sa kusang Kalbaryo. Paniwalaan na natin yun, tayo ay maliligtas. Kaya yun po yung sagot, pwede. Pwede. Kasi po ang Diyos ay yung gracious siya. Yung gracious. Sobrang ganda ng kanyang kalooban na hindi natin deserve, pero deserve natin. Nag-gets nyo? So, yun po yung sagot. Pwede. At kung sinasabi ko dyan, ito po yung challenge sa atin. Ngayon po ang araw na kaligtasan. Huwag na pagpabukas. Sige ba tayo kaya?